Good day everyone. Today I will discuss about sustainable aquaculture balancing benefits and environmental responsibility. So ang aquaculture is isang siyang farming ng isang aquatic organisms gaya ng fish, shrimp, shellfish, and seaweeds. So meron siyang important role. Ito ay nakaka-provide ng food and creating jobs and nasusupport din niya yung economy. So however, kapag ang isang aquaculture is hindi siya na-manage properly, maaari siyang makadamage sa isang environment. Kasi ang goal ng isang sustainable aquaculture is kaya niya mag-produce ng enough food habang na protektahan yung natural resources gaya ng water, land, and marine ecosystem. So, next slide is the resource demands of aquaculture. Para mag-operate ng aquaculture farm, meron itong 3 important resources na kailangan, gaya ng land, water, and feed. First is land. Kapag ang fish pond and cages and hatchery is nagre-require ng malaking space and sometimes yung forest or mga coastal areas, kino-convert nila ito into fish farms. Second is yung waters. Ang fish is kailangan niya ng malinis na tubig na mayroong proper temperature, oxygen, and salinity. Kasi mga large fish farms is nagko-consume sila ng huge amount of water. Third is feed. So kapag sa fish feeds obtain na nagko-contain lang sila ng fish meals na gawa sa mga wild fish and mga plant ingredients such as soybean. So ito yung nagpo-produce ng mga feeds. Also, gumagamit din sila ng natural resources. Kapag ginamit natin ang resources natin ng efficiently, maaaring makahelp tayo ma-reduce yung environmental impacts and nakaka-lower tayo ng production. So example sa mga tilapia farmer na kailangan lang ay feed fish only. So kailangan lang nila yung mga correct amount para ma-reduce yung feed waste and saves money. So next slide is socio-economic benefits. So, ang aquaculture is nakaka-provide siya ng many benefits sa ating society. So, it creates employment and then sa mga fish farmers and hatchery workers. So, and gaya na lang ng mga feed manufacturers. So, ito yung nag-improve ng mga food security. Sila yung nagsusupply ng mga affordable and nutritious seafood. So, kasi ang fish is siyang sa rich in protein, vitamins, and mga minerals na nakaka-improve na para sa human health. So, ang aquaculture is also nagko-contribute din siya sa country natin and then economy through exports and then mga local businesses. So example, sa mga coastal communities, so yung seaweed farming is nagpo-provide siya ng mga additional income para dun sa mga workers habang gaya na lang ng mga local residents. So next is environmental impacts of poor aquaculture management. So kapag ang aquaculture is poorly managed, na meron tong negatively effect sa ating environment. So one of problem is yung water pollution, nagko-cause siya dahil dun sa excess feed and sa fish waste. Another is yung habitat destructions, gaya na lang clearing mangrove forest para makabuild ng isang pals. So sa poor management, kaya din niya mag-spread ng diseases among cultured fish. Yung mga nakakatakas na isda sa farm fish, maaari silang mag-compete sa mga wild fish for food and habitat. So example, kapag ang shrimp ponds ay na-replace ng mangrove forest, yung mga juvenile fish na na-lose yung mga sa natural nursery, maaari silang makipag-compete dun sa other species na kanilang pupuntahan sa mga coastal areas. So kasi ang nutrient pollution is next slide is nutrient pollution. So ang nutrient pollution is nangyayari lang siya yung mga uneaten feed and fish waste na nare-release nito ay nitrogen and phosphorus sa tubig. Gaya na lang ng ammonia. Kasi ang excess feed ay kapag hindi nakain ng isda ay nataturn siya into ammonia, which is makakause ng fish kills. So yung these nutrients is nagko-cause siya ng algal blooms. Kapag ang algae die ay yung oxygen levels nagdi-decrease, so nagli-lead siya to hypoxia or lower oxygen. So maapektuhan nito yung dissolved oxygen ng isang pond. So kapag yung dissolved oxygen mo ay mababa, maaring mag-cause din to ng kill fish and other aquatic organisms. So kapag ang nutrient pollution is continuous lang siya from the entire ecosystems, so maaring maging unhealthy na ito. Next slide is habitat loss and ecosystem degradation. So natural
habitats ay importante kasi nga ito yung nagsusupport sa many aquatic species when yung mga mangroves and wetlands ay nakaka-convert siya into fish ponds. And then syempre kapag nakat natin yung mga mangrove forest, maaari ding may epekto to sa mga fish, lalo na sa mga breeders. Wala na silang nursery grounds kasi ang mangrove is isa sa nagpo-protect ng coastal communities from storms and mga na kaya nilang mag-store ng carbon na nakare-reduce ng climate change. Sa habitat destruction, naka-apekto to sa hindi lang sa asang aquaculture but also sa mga wild fisheries. Example, kapag yung mangrove forest mo ay naubos na, syempre yung mga fisherman, konti na lang yung mahuhuli na ng isda kasi nga yung mga juvenile fish is wala na silang shelter. So next slide is pillars of sustainability. So para ma-achieve natin ang sustainable aquaculture, kailangan natin gumamit ng resources efficiently. So dito nabibilang yung mga pag-improve ng feed conversion. So yung fish is lumaki sila ng maayos and then makagamit tayo ng mga less feed. So kapag ang water ay hindi natin napalitan, maaaring maapektuhan dito yung mga isda. Kailangan na water should be reused kapag kailangan na natin itong palitan. So pwede tayong gumamit ng filtration and other recirculating system. So kapag sa farm space, kailangan din na gumamit tayo ng mga different species together. So yung mga ganitong practices is nakaka-reduce siya ng environmental impact habang na-maintain natin yung good production. Sa example, ang fish farm is syempre maraming culture fish dyan together with seaweed. So yung seaweed is naka-absorb siya ng nutrients from fish waste. So ito na-help niya yung tubig para maging malinis. So next slide is waste management and carrying capacity. So ang proper waste management is mahalaga din siya sa isang aquacultures na kailangan ng farmers is kailangan niya ma-remove yung excess waste, kailangan gumamit ng biofilters and ma-monitor natin yung water quality regularly. Another important thing dito ay yung mga carrying capacity, which means yung maximum number of fish mo lang dun sa area, dapat ma-support niya yung without harming the environment. Kasi kapag sobra na yung pagpe-prepare mo ng ponds and then nakakasira ka na sa environment, hindi na din ito maganda. Kasi nga kapag ang stocking density mo ay sobrang taas, may epekto rin to sa isda. So next slide is environmentally responsible practices. So nowadays kasi marami ng technologies na maaring makatulong sa aquaculture para maging sustainable. Meron na itong alternative feeds na gawa sa algae, insects or microbes para ma-reduce na din yung dependence natin sa wild fish. Syempre, gaya na lang ng seaweeds, yung nutrients is kaya nilang ma-recycle naturally. So next slide is the future of sustainable aquaculture. In conclusion, yung sustainable aquaculture is meron siyang words demands. Kailangan yung seafood ay na po-produce pa din na hindi natin naapektuhan yung environment. And then ito ay nagre-require ng efficient resource use, yung gaya na lang proper waste management and responsible farming practices. So kailangan pag tayo ay gagawa ng isang fish pond or kahit nasa tanks, kailangan pa din natin isalang-alang yung environmental natin. Kasi nga yung mga consumers kailangan mag-work together para continue pa din natin yung pagpo-provide ng food, livelihoods and economic benefits without damaging aquatic ecosystem. And that's all. Thank you.